Walang tiket. Halika rito. Bumili na ng tiket mo. Tiket dito. Bumili ng tiket. Papunta sa county. Hindi. Capital City. Pamasahe sa Capital City ay 150 yuan. Hindi sapat ang pera mo. Teka, nasaan ang iyong nanay? Wala siya rito. Bakit ka sumakay? Bumaba ka na. Pakiusap. Payagan niyo akong manatili. Dalhin niyo ako sa Capital City. Kailangan kong mahanap ang tatay ko. Tama na ang kalokohan. Walang tiket. Walang bumaba sa bus. Babayaran kita. Pangako. Ang tatay ko ang pinakamayamang lalaki sa Capital City. Babayaran ka niya. Ang pinakamayamang lalaki. Sino ang iyong tatay? Si Owen Moore ang tatay ko. Ha ha ha. Si Owen Moore, ang tanyag sa Capital City. Ang tatay mo, batang babae. Tanungin nyo kahit sino rito. Sino ang hindi gugustuhin ang yaman niya? Sinungaling ka pa sa murang edad. Totoo po iyon. Si Owen Moore ang aking ama. Tingnan nyo. Tama na. Ipagbaba ang batang ito. Huwag nang patagilan ng lahat. Alis. Bababa ka. Labas. Agad. Nanay, nabigo kita. Hindi ko mahanap si tatay. So, uunahin mo munang hahanapin kita bukas. Kung hindi ako makarating, hanapin ang iyong ama. Si Owen Moore ang pangalan niya. Siya ang iyong ama. Huwag kang umiyak, Zoe. Maging matapang ka. Hanapin si tatay sa lahat ng paraan. Umaasa si nanay sa atin. Si tatay iyon. Tatay, tatay. Owen. Malapit ka nang maging 30. Ang isang lalaki ay dapat mag-asawa pagsapit ng 30. Kailan ka magpapakasal? Hindi ako interesado sa babae. Kung gayon, bigyan mo ako ng sa loob ng 1 taon. Kaya mong gumawa, tatay. Ginang, may batang humahabol. Sa aming sasakyan, May sinisigaw siya. tatay. Ang batang babae na iyon, kamukang kamukha ni Owen. Pahintuin ang sasakyan, ngayon. Daddy. Tatay. Hindi ako ang tatay mo. Huwag mong takutin ang bata. Naku po. Itong munting bata, kamukang kamukha mo. Noong ganyan ka, siguradong anak mo siya. Impossible. Paano ka nakasisiguro? Mahal. Sabihin mo kay Lola, sino ang nagpadala sa iyo kay tatay? Si Mommy ang nagpadala sa akin. Si Stella Cruz ang nanay ko. Stella Cruz. Tatay, galing ito kay Mommy. Iligtas niyo po si Mommy. Ipinagbibili nila siya. Siya nga. Stella. Ang sahod mo nitong huling buwan. Salamat, Foreman. Perfecto. 1 buwan pa at makakapagbayad na ako ng matrikula. Si Auntie hindi magkakaroon ng dahilan para ipatigil ako sa pag-aaral. Stella, Elson, isang kagandahan. Tulad mo ay karapat-dapat sa higit pa kaysa sa maliit na sahod na ito. Sayang lang, makinig ka. Alam ko kung paano kakikita ng malaki. Kikita ka ng ganito kalaki sa isang gabi. 5,000. 50,000. Nakikita mo ba ang year-room? Pumasok ka sa pintong iyon at makakakuha ka ng 50,000 kaagad. Kung swerte ka at mapansin ka ni Owen Moore, sisikat ka ng husto. Hindi lang 50,000, kundi 5 milyon ay maaaring mapasayo. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho para sa matrikula? Subukan mo. Salamat, manager. Pero mas gugustuhin kong kumita sa sarili kong pagod. Babalik na ako sa Huwag kang magkunwaring inosente. Yee! Dapat kong tingnan si Master Moore at tingnan kung paano ang pagpili. Paalisin mo silang lahat. Master Moore, ang 5 babaeng ito ay personal na pinili ng madam mismo, hindi pa rin ba sila nagugustuhan?
walang lasang make-up. Dalhin ang alak. Agad-agad, magpapahanap ako ng tao na magdadala nito agad. Inutusan ako ng madam na ipagbigay layaw siya ngayon. Pero sa ugali niya, impossible. Hoy, Stella! Gusto ni Master Moore ng alak. Ibigay mo na. Nagdadala lang ako ng inumin. Ayos lang siguro, di ba? CJ, pupunta na ako agad. Ang madam ay pumipili lahat ng uri na maiisip maliban sa itsurang inosente. Siguro, siya ang tipo niya. Master Moore, ayos ka lang ba? Ikaw. Ano ang pangalan mo? Ako si Stella Cruz. Ginoong Moore, bitawan mo ako. Kakaiba. Nasa bisig ko ang babaeng ito. Ngunit wala akong maramdamang wala talagang pandidiri. Stella Cruz. CJ. Mananatili ka ngayong gabi. Ginoong Moore, naghahatid lang ako ng inumin, hindi iba pang serbisyo. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Huwag kang maglaro sa akin. Kalma ka lang. Magiging sulit ito para sa'yo. Magsalita ka. Magkano ang gusto mong kabayaran? Sinabi ko na sa iyo na nagkakamali ka. Talagang hindi ko ginagawa iyan. Magkunwari ka pa. At magmumukha kang peke. Sabihin mo ang presyo mo. Kunin mo ang singsing na ito sa pag-ari ng pamilyang Moore. Babayaran ka ng butler. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa kunin ang maruming pera mo. Ang babaeng iyon, naglakas loob na magtago sa akin at magkaroon ng aking anak. Nasaan ang iyong ina? Pinipilit ni Lola Tatlo si nanay na magpakasal sa matandang lalaki. Daddy, iligtas mo siya ngayon. Hala, bilis, dalhin siya sa ospital. Sa ospital. Nanay, iligtas si nanay. Ayusin agad ang paternity test. At, imbestigahan ang kasalukuyang kinaroroonan ni Stella Cruz na uunawaan. Zoe, nasaan ka? Ligtas ka ba? Nakita mo ba ang iyong ama? Tara na, pinsan. Nandito na ang kotse sa kasal. Sumakay ka sa bridal sedan. Sa aking bangkay, ang matandang iyon ay diborsihado na ng 8 beses. Hindi ako pupunta kahit ikamatay. Kupa, hindi ako magpapakasal doon. Ikaw, Ah, lumalampas ka na. Makinig kang mabuti. Ang bigay kaya ng pamilya ay nasa aking account na. Kung tatanggi ka, paano makakasal ang ating Oliver? Magpapakasal ka ngayong araw, gusto mo man o hindi. Anak, talian mo siya. At isakay sa kotse. Kung mamamatay ka ngayon, mamamatay ka sa kama ng pamilyang Lee. bitawan mo ako. Owen Moore. Halika, iligtas mo ako. Ang batang ito ay tiyak na naghirap ng husto. Nagtataka ako kung siya ang aking apo sa tuhod. Ngunit, hindi ba sa tingin mo, kamukha niya si Riley?
Ginoong Moore, Madam Moore, bumalik na ang resulta ng DNA. Siya ay tunay kong anak. Ay sus. Mayroon na akong apo sa tuhod, kay ganda naman. HMM. Sino naman ang nanay niya? Bakit hindi mo pa nasabi sa akin tungkol sa kanya? Yang pakailang ay pera. Ayokong makisama sa kanya. Pakay ay pera. Hindi siya ganon sa tingin ko. Assistant Luis. Puntahan agad ang hotel para imbestigahan, alamin kung ano talaga ang nangyari. 6 na taon na ang nakalipas. At Stella Cruz, ang ginagawa niya sa mga taong ito. Opo, Madam Moore. Lola. Bakit mo pa ito inaalala? Owen, mag-isip ka ng mabuti kung pera lang talaga ang habol. Lumapit na sana siya sa iyo. Noong nabuntis siya, humingi ng kasal. Bakit siya nagpalaki ng anak mag-isa sa mga taong ito? Nanay. Ililigtas si nanay. Isang batang walang ina ay parang kordero na nawawala. Owen, kahit ano pa man, kailangan mong matuklasan ang totoo bago gumawa ng desisyon. Hello. Ginoong Moore. Natapos ko na ang investigasyon, Stella Cruz. Ay hindi inayos ni Madam Moore. Kung gayon bakit siya naroon? Siya ay naroon lang, nagdadala ng alak noong gabing iyon. Sinabi ko na, ito'y hindi pagkakaintindi. Hindi ako ganyang klase ng babae. Nagsasabi siya ng totoo. Lahat ito ay maling pagkakaintindi. Akala mo ang babaeng inosente ay bahagi ng plano ko at sinamantala mo siya nang hindi mananagot. Batang hanggal ka, ano pa ang hinihintay mo? Kunin mo agad ang aking manugang sa bahay. CJ. Ihanda ang sasakyan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa tanggapin ang marumi mong pera. Kaya pala mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Stella, hintayin mo ako. Ang bilis naman. Heto na ang babae mo. Talagang nagsumikap ako. Utang mo sa akin ang dagdag na 20,000 bayad sa pagbaba. Teka muna, napag-uusapan pa ang pera. Ang tunay na issue ay ang kalakal. HMM, hindi mo ako niloloko, dapat siya ay hindi pa nakasama sa lalaki? Siyempre, Mali yan. Nanganak na ako. Ulitin mo yon. Ang sabi ko, nanganak na ako. Makakatiyak ka, kung pakakawalan mo ako, isasauli ko ang buong dote. ikaw. Tusong munting bruha, papatikumin ko ang bibig mong sinungaling, bubunutin ko ang dila mo. Nagsasabi ako ng Ang ama ay ang isisi ng Moore Group, Owen Moore. Darating na siya para iligtas ako. Ha ha ha. Talagang kay tapang mo. Sino ba si Owen Moore sa tingin niya? Hindi ka karapat-dapat na magkaanak niya? Sino ang nakakaalam? Nagkaanak ng bastardo. At nangangarap ka ng yaman? Matandang Lee. Gumastos ka ng 100,000 yuan. Sa isang baliw? Tarantado ka. Walang hiya ka. Gumastos ako ng 100,000 yuan para bumili ng birhen. Naging pala. Nagamit na pala siya. Lee, kalma lang. Makinig ka sa akin. Nagkaanak siya, oo. Pero matagal na siyang wala sa lalaki. Sa loob ng maraming taon, gamitin siya para na rin siyang birhen. Pangako ko. Kung di ka naniniwala sa akin, suriin mo muna siya. Sige. Ituring mo akong malas. Ngayong gabi, una kitang matutulugan. Huwag mo akong hawakan. Ito ay illegal. Ilegal? Ha ha ha. Akin ka na ngayon. Ang sinasabi ko, ang batas. Walang hiya. Magmumura ka sa akin, itong lintik na to, papapatay kita, tuturuan kita ng leksyon. Magmumura ka sa akin, ha? Mama, ipapasabi ko kay Daddy na iligtas ka. Owen Moore. Pakiusap, iligtas mo ako. Stella.
Sino ang nanakit sa kanya? Sino ka para makialam? Hindi mo yan problema. Bulag ka ba? Huwag kang bastos kay Gmore. Anong klase namang CEO to? Akala mo ikaw si Owen Moore? Oliver, Naghahanap ka ng kamatayan. ikaw, sinipa mo ang anak ko, lalabanan kita hanggang mamatay. Bitawan mo ako. Stella Cruz, itong hamak. Huwag kang maginarte. Ikaw ba ang nag-ayos ng kasal ni Stella? Ano ngayon kung ginawa ko, may problema ka? Isa lang siyang single mom, na may daladalang problema. Dapat thankful siya kung may magkakagusto sa kanya. Ikaw, pakawalan mo siya ngayon din. O ibalik ang 100,000 do, kasama ang interes. Para sa iyo. Si Stella ay isa lang, pinagkakakitaan. HMPH. Isa siyang Cruz. Ang layunin niya ay suportahan ang anak ko at pandohan ang kanyang kasal. Mamamatay ka. Durugin sila. Sa bawat luha ni Sini. Pagbabayarin ko sila ng 100 beses. Opo, sir. Lumayas na kayo. Ang binti ko. Array, Stella Cruz. Ikaw na gwapo, nagtapang manakit ng matanda. Tandaan mo ang sinasabi ko, babayaran mo to. Owen. Ikaw nga ba talaga? Manahimik ka. Dadalhin na kita sa ospital. Gising ka na. Owen. Nasaan si Zoe? Nakilala mo na ba siya? Nasaan na siya? Kalma ka. Nasa kabilang kwarto si Zoe. Binabantayan siya ng lola ko. Nasa ospital din siya. Anong nangyayari sa kanya? Ayos lang siya. Natutulog siya. Ikaw ang... Sabi ng doktor, mild concussion ka. Magpahinga ka muna. Ngayong gabi, magkikita tayo sa ating anak. Anak. Ang anak natin. Ginoong Moore. Nagkamali ka noon. Hindi talaga ako. Pasensya na. Kasalanan ko lahat noon. Kapag na-discharge ka na, kukuha agad tayo ng marriage license. Teka, hindi ko balak na pilitin kang magpakasal. Gusto ko lang sabihin. Hindi ako ganoong klase ng tao. Mali ang pagkakaintindi mo. Alam ko. Gusto ko lang akuin ang responsibilidad para sa'yo at sa anak natin. Huwag kang mag-alala. Kung ano ang nararapat sa'yo, sisiguraduhin kong makukuha mo. Mommy. Zoe. 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 Pasensya na. Nabigo si mommy na protektahan ka. Huwag kang umiyak, Mommy. Malaki na ako ngayon, kaya na kitang protektahan. Sabi ni Great Granny, ako ang pinakamatapang at ang pinakamatalino. Great Granny. Tama si Zoe. Ang Zoe natin dito, siya ang pinakamagaling. MMHMM. Na Russ Moore. Tinatawag mo pa rin akong Mrs. Moore. Dapat tawagin mo na akong Lola. Pasaway. Ang tagal na, at hindi ka pa rin nag-aayos. Anong sagabal? Stella, mahal ko. Ang aming pamilyang Moore ay nagkasala sa iyo noon. Ngunit nangangako ako, simula ngayon, ikaw at si Zoe, hindi na magkukulang sa anuman. Ang pamilyang Moore ay magbabayad pinsala. Owen, hindi ba? Lanan. Mommy, gusto ko ng daddy. Ang mga bata sa kindergarten, kinukutya ako. Tinatawag nila ako, walang ama at walang kwenta. Ipapakita ko sa kanila, may daddy ako. Ang ating Zoe, hindi isang nobody. Siya ay, prinsesa ng pamilyang Mo. Aking mahal, na munting sinta. Stella. Payagan mo akong itama ang lahat. Pakiusap. Maligayang pagdating sa bahay, madam at ang maliit na miss.
Malaki ang bahay ni Daddy, at napakaganda. Simula ngayon, ito na rin ang tahanan mo. Tara na, umuwi na. CJ, Sa wakas, nakabalik ka na. Stella, halika, sa loob. Zoe, halika. Marami kang regalo, mula kay Lola. Pumasok na kayo, yehey. Halika. Tingnan mo, Zoe. Si Great Grandma ay may regalo para sa'yo. Wow! Ang mga damit na ito ay para sa iyo lahat. Maganda, hindi ba? Napakaganda. At ang maliliit na aksesorya ay maganda rin. Kamangha-mangha. Gusto mo ba sila? Mahal ko sila. MHM. Great Grandma, mahal ko sila. Masaya akong nagustuhan mo. Bibigyan kita ng mas magagandang damit at alahas pa. Deal, deal. nang makitang mahal si Zoe, labis akong masaya. Magkakaroon siya ng buhay na di ko naranasan. Mayroon ding bagay. Para sa'yo, Stella. Ako, may regalo rin ako sa iyo. Siyempre naman. Halika, dalhin mo silang lahat dito. Sobrang dami naman ito. Hindi Nag-book si Owen ng pinakasikat sa buong mundo na fashion designer. Nag-order kami ng daan-daang mga damit. Madam Moore, damit at alahas niyang madam. Saan ko dapat dalhin? Sa kwarto ni Owen, syempre, si Stella ay titira kay Owen simula ngayon. Titira ng magkasama? Oo naman. Stella, kakaalis mo lang sa ospital. Kailangan ng pahinga. Kung may mangyari sa gabi, si Yunpei ang bahala sa iyo. Tama. Pero, CJ. Kung gayon, nasa kamay mo na si Stella. Ingat. pasensya na. Kalma lang. Maupo ka. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi pa ako lumalapit sa isang lalaki muli. Paano kung hilingin ni Owen iyon? Sinabi ng doktor na kailangan mo ng pahinga. Matulog ka ng maaga. Hindi. May regla ako. Sobrang iniisip mo yan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang gumaling ka. Manumbalik ang lakas mo. Ikaw na sa kama. Sa sopa na lang ako. Stella, ano nang iniisip mo? Nangyari lang yun minsan. Ang isang tulad ni Owen, hindi magkakagusto sa'yo. Ano ang nangyari nitong mga nakaraang araw? Parang nananaginip ako. Kinasal na ako kay Owen Moore. Bigla, gutom na gutom ako. Ay, ang bata pang amo sa bahay namin. Ang swerte niya talaga. Naging asawa pa ng ating batang amo. Naging tunay na Cinderella siya. Anong batang amo? Isang puta lang na nakipagtalik para makapasok. Buti na lang may anak siya. Kung ako ang tatanungin, siguro balis ang batang amo sa bata. Biglang nawalan ng ina. Hindi siya makapag-adjust. Sinabi lang niyang pakakasalan niya yon. Mamaya, siguradong iiwanan niya rin yan at magpapakasal sa angko. Isang dilag mula sa mabuting angkat. Hayaan na nga, kakarating ko lang sa mga Moore. Mas mabuting wag makialam. Hoy, tumahimik kayo. Huwag ninyong ay parinig sa iba. Baka sakali. Binibining amo, anong ginagawa mo rito?
Medyo nagugutom lang ako. Gusto ko lang kumain. May mga patakaran ang mga Moore. Anong oras na ba? Wala nang natirang pagkain. Paumanhin po. Hindi ko alam na may patakaran. Nakagambala ako sa inyo. Walang hiyang puta. Akala mo kung sino siya. Mga patakaran ng mga Moore. Kailan pa, nagpapatupad ng patakaran ng utusan. Owen. Mahal na Ginoo, hindi ganoon ang ibig sabihin ko. Tapang mo para sumagot. Pasensya na po, mahal na Ginoo. Kasalanan ko po lahat ito. Alam mo ba kung sino ang dapat hina? Wala ka talagang alam. Naiintindihan ko. Ginang, kumilos ako ng padalos-dalos kanina. Hindi ko na ito ulitin. Maawa ka po sa akin. Bigyan mo ako ulit, nagmamakaawa ako. Huwag kang magpakita ng awa. Nagtangka siyang hindi gumalang sa'yo. Dapat niya pagbayaran ito. Mga gwardya, Mahal na Ginoo. ipatawag ang lahat upang magtipon sa bulwagan kaagad. Kaagad. Anong klaseng tapang? Nagtangkang insultuhan ang aking manugang. Sampelan ang bibig niya. Nagkamali ako. Dapat parusahan ang aking dila. Natuto na ako. Patawarin mo po ako. Ang hindi paggalang sa ginang ay may mahigpit na parusa. Palabasin siya sa tahanan ng Moore. Ipapatapon siya sa kapital habang buhay. Opo, Ginang Catherine. Dalhin siya palayo. Mahal na Ginoo, nagsisisi ako, mahal na Ginoo. Lubos kong pinagsisihan ang aking ginawa. Sino mang hindi gumalang muli sa ginang, ay masasaklap ang 10 beses pa. Naiintindihan. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Ito ang aking tungkulin. Ikaw ang may bahay ng pamilyang Moore. Walang pwedeng hindi gumalang sa'yo. Ito ay pagsuway sa ating tahanan. Matalinong sinabi ni Owen, kung may sino mang handgal na umulit nito, gumanti ka agad ng walang pag-aalinlangan. Laging susuportahan ka ni Lola, huwag kang matakot. Ay, nabusy ako sa kakwentuhan, nakalimutan kong gutom ka na pala. Ipagluto kita ng espesyal, Hindi na kailangan, kaya ko naman mag-isa. kalokohan. Huwag kang mahiya sa iyong lola, hintayin mo lang ang handa. Owen, halika tulungan mo ako sa kusina. Siyempre, Halika, kain na. Nga pala. Nabanggit ni gusto niya talagang makipaglaro sa ibang bata. Pakiayos agad yan. Hanapin ang pinakamagandang kindergarten. huwag kang mag-alala. Naasikaso ko na. Kain na tayo. Bye, great grandma. Pupunta na ako sa kindergarten. Polem. Tara na. Hello, G. Moore, may agarang meeting sa opisina. Kailangan ng presensya mo agad. nauunawaan. May urgent ba sa trabaho? Maaari ka nang umuna. Kaya kong samahan si Yuyu. CJ, ipapadala ko ang driver na sasundo sa'yo. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Edenet. Sino ang mag-aakala na si Gimore ay magpapatala pala ng anak niya? Sa aming kindergarten, isang karangalan. Pagkatapos ng lahat, ito ang nangungunang pribadong kindergarten sa syudad. Halos makakakonekta na ako sa piling pamilya mo. Baka sakali makilala si Owen Moore. Nandito na siya. Stella, anong ginagawa mo rito? Lydia Lee. TSK. Ikaw nga, anong ginagawa mo rito? Magpapatala ako ng anak ko. Ikaw, magpapatala rito. PFFT, ito ang Peninsula International, nangungunang kindergarten sa Beijing. Akala mo ang isang pulubi ay kayang bayaran ito. Akala mo sino ka? Talaga akong naparit para ayusin ang pagpapatala. Ako, maliitin ka. Sige, halika. Ipakikilala ko kayo lahat. Ang babaeng ito ay kaklase ko sa kolehiyo, ang kawawa sa campus, nauwi sa, nabuntis bago graduate, tumigil sa pag-aaral. Mukha ba siyang taong kayang bayaran ang aming Peninsula International School? Hindi siya karapat-dapat. Ang kindergarten namin ay naniningil ng 350,000 yuan taon-taon. Itong basura malamang, walang 3,500 man lang. Kadiri, mahirap at mapagkunwari. Tingnan mo siya. At puno siya ng peke. Malinaw na, basura sa clearance rack. Narinig mo ba yun? Umalis ka na. Maya-maya, ang CEO ng Mosher Group at asawa niya ay magdadala ng anak dito. Huwag kang mapapahiya. Ako ang hinihintay mo. Ako ang asawa ng ng Moore Group. Ha ha ha. Ha ha.
Ano ang sinasabi mo? Ikaw daw si Mrs. Mo Yunpei. Tama. Stella Cruz, gusto mo lang yumaman. Ang CEO ng Moore Group, karapat-dapat ba ang tulad? Nakakatuwa to. Isang taga-probinsya. Ang mga ngahas na sabihing iihek Moore. Kung malaman ni Enrique Moore, sasampalin niya ang bibig mo. Si Mrs. Moore. Napakalakas ng loob mo na magsabi ng ganyan. Tingnan mo siya, ang bastos at lampa. Kahit pa naglinis siya ng inidoro para sa pamilya Moore, hindi pa rin siya tatanggapin. Huwag mong pag-usapan ng ganyan ang nanay ko. Lahat ng sinasabi ng nanay ko ay totoo. Si Owen Moore ang tatay ko. Ako si Zoe. Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Anong kasamaang bagay? Ang natututunan mo sa kanya, mauuwi ka, kasing kasuklam-suklam niya. Nang ahas kang suntukin ako, Ikaw ang naghanap niya. Hindi lang kita sasampali. Papupuntahin ko si Owen Moore at turuan ka ng leksyon. Hoy, subukan niya. Gusto kong makita kung kaya niyang tawagin si Owen Moore. CJ. Maghintay ka lang. Owen. Nakaabot pala ang tawag. Hindi niya talaga gagawin yon, di ba? TSK. Huwag mong sabihing iniisip mo, talagang tinatawagan niya si CEO Moore. Ano? Maaari ka bang pumunta sa kindergarten? Stella, ang kapal ng mukha mo. Sabi ko umalis ka, pero kumakapit ka na parang linta, at ayaw mong umalis. Huwag ninyong awayin si mommy. Lumarayo ka, salbaha ka. Mommy, masakit ang likod ko. Bilang manugang ng pamilyang Moore, sino ang magtatangkang di ka igalang? Kaaway ng pamilyang Moore. Ah. Stella, kaya mong saktan ako. Ikaw ang gusto kong tamaan. Lalapastanganin mo ang anak. Lalakas loob mo. Dapin siya ngayon. Dito, ako ang masusunod. Pulubi ka, haamon ka pa. Ngayon ay, tuturuan kita ng leksyon. Vice Prince, may darating na mamahaling sasakyan. Owen Moore. Vice Principal, nandito ba si Enrique Moore? Ituring mong swerte ka. Hindi ka paligtas. Iligpit ang kalat na ito. Huwag mo kaming ipapahiya kay Mr. Moore. Lumayas ka. Huwag kang gagalaw. Wow, gwapo, at mayaman. Sayang, may mahal na siya. Kung hindi, sa aming vice-principal na dati, nahalina na niya ito. Itigil ang kalokohan. Kayo si Mr. Moore. Anong nangyari? Sa ospital, nasaktan si Yeyu. Mr. Moore. Teka, Binuhat niya palayo ang babaeng iyon. Maaari kayang, totoo ang sinasabi niya, siya na ba talaga si Enrique Moore? lagot na tayo. Patay tayong lahat. Anong ingay iyan? Yung lalaki kanina, hindi pala si Mr. Moore. Nabalitaan ko lang. Busy si Mr. Moore ngayon. Nagkansela siya. Kung gayon, sino ang lalaking iyon? Sino kaya siya? HMPH. Hindi ba halata? Karelasyong mayaman ni Stella. Halata. Doktor, kumusta siya? Hindi naman malubha. Buti na lang, balot siya. Mga gasgas lang sa bewang niya. Naglagay na ako ng gamot. Salamat sa Diyos. Salamat po, doktor. Hayaan siyang magpahinga. Walang kindergarten muna. Buti okay si Zio. Natakot si Mom. Mommy, bakit yung masasamang tao ngayon? Di naniniwala na anak ako ni Daddy. At sinaktan pa kami. Sila. Bakit nila kami sinaktan at sinigawan? Dahil, sila yung mga walang hiya, na di alam ang mabuti't masama. HMPH. Gusto ko si Daddy na. Turuan sila ng leksyon. Mommy, nasaan si Daddy? Gusto ko si Daddy na samahan ako. CJ, halika na. Susunduin ni Mommy. Si Daddy ngayon din. Ginoong Moore, ang disenyo ng custom engagement ring ay tapos na. Nangako ang designer na magbibigay ito ng malaking sorpresa para sa hinaharap na madam. Isang engagement ring. Pero malapit na kaming ikasal. Kanino magpo-propose si Owen? Kung ako ang tatanungin, ang binatay nag-aalala na mawalan ng ina ang bata, iiwanan niya ang babae kapag nasanay na ang bata, tapos pakakasalan niya ang may tamang katayuan, isang tunay na dalaga sa ating mundo.
Siya ba? Kinakansela ang engagement natin. Stella. Kamusta si Zio? Mabuti naman siya. Natulog lang siya. Mukha kang maputla. May nangyari bang sa kindergarten? Hindi. Paano siya nasaktan? Hindi ako naging maingat. Nadapa siya sa relos. Ayaw akong pakasalan ni Owen. Hindi ko dapat. Siya masyadong pabigat. Huwag mong sisihin ang sarili kapag medyo kumalma na. Kukuha ako ng mga yaya para kay Zio. Mga yaya. Gusto kaya niyang masanay si Zio na wala ako. Kaya ko siyang alagaan ng mag-isa. Hindi kailangan ng yaya. Lumaki na siya. Dagdag kamay ay makakatulong. Tama lang naman. Kailangan ko ng magtrabaho. Zio, pakibantayan mo siya. CJ, Aalis na ako, ngayong gabi. Kailangan nating mag-usap. ngayong gabi, ano ang sasabihin ni Owen? Baka, pinapaalis niya ako. Agad nakuhanin ang Peninsula International. Kapag bumalik si Zio sa kindergarten, Peninsula International dapat nasa pagmamayari na ng Moore Group. Naintindihan. Dagdag pa. Ang engagement ring dapat ay handa na sa 1 linggo. Ang piging ililipat na sa susunod na linggo. G-More. Plano mo bang ipamalita ang estado ni Madam at Miss upang hindi ang mga walang alam ang makasakit, di ba? Yun. Dagdag pa. Ang kwintas na hiningi ko ay handa na ba? Ayon sa iyong utos, ginawa na naming singsing mo na kwintas. Alam ng lahat na. Ang singsing na ito ay simbolo ng iyong autoridad. Ngayon, ibinibigay mo ito kay Madam bilang pampaswerte. Ginoo, talagang pinapahalagahan mo siya ng lubos. Asawa ko na siya ngayon. Ang nararapat sa kanya. Kusang ibibigay ko. Bukod kay Madam, sa lahat ng mga taong ito ang unang beses na nakita kita nagmamalasakit sa babae. Ang babae ko ay nararapat sa atensyon ko. Siyempre. Gabi na, pero hindi pa bumabalik si Owen. Ano ang gusto niyang sabihin? Nandito ka na. Owen. Sinabi mong kailangan nating pag-usapan. Ano iyon? Ha? Mayroon akong para sa'yo. Ano iyan? Isang singsing. Huwag kang gagalaw. Palaging dalhin mo ito. Huwag mong tatanggalin. Binigay niya ulit sa akin ang singsing. Sinusubukan ba niyang umalis ako 6 na taon na ang nakalipas? Bakit pinapasuot pa rin niya ito sa akin? Kunin mo itong mga sa dressing room. Ingat, walang maling paghawak. Ang mga hiyas na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Anumang pinsala ay magiging sakuna. Batang master, bakit napakaraming hiyas? Lahat ito ay para sa pagtitipon ngayong gabi. Tama. Exact. Ang batang master ay umarkila ng nangungunang taga-disenyo para sa espesyal na singsing na pang-engagement. Halagang 100 milyon, lalo na para sa ngayong gabi. Kaya pala, inanyayahan niya ang lahat ng elite. Sa kabisera, napakabongga nito. Pero, hindi ba ang pamilya ay mayroon ng ginang? Bakit kaya siya mag-propose ulit? Huwag kang manggialam. Yuyu, tara na maglaro sa ibang lugar. Nanay, gusto kong isuot ang bagong damit ko para kay Great Grandma. Sige. So si Owen ay magpro-propose ngayong gabi.
Hindi dapat ako makasagabal. Ginang, malapit nang magsimula ang piging. Samahan na kita. Ay, hindi na kailangan. Kaya ko na mag-isa. Samahan mo si Zoe. Hanapin muna natin ang lola ng ating lola. Opo. Haharapin na ba ako ni Owen Murray? Ang pag-alis ko sa pamilyang Moore ay hindi dapat mahalaga. Ngunit, paano si Zoe? Buhay na siya ng napakagandang buhay. Maaari bang ibalik ko siya sa barong-barong? Pero kailangan ko bang panoorin na tawagin ng iba na nanay? Itay, ang galing mo, Itay. Nakuha mo pa ang Moore Corporation na bilhin ng ating kindergarten. Ngayon, isa kang mataas na ehekutibo sa Moore Corporation, tama. Siyempre. Noon, si Special Assistant Ding ang pumirma ng kontrata sa akin. Napakamabait niya sa akin. Maya-maya, ipakikilala ka ni Itay kay Special Assistant Ding para magkakilala kayo. PWE, ayokong makipagkita sa isang empleyado. Itay, gusto kong makilala si CEO Moore. Pwede mo ba akong ipakilala? Malaking tao si CEO Moore. Hindi ko pa siya nakilala. Paano kita maipapakilala? Itay, tulungan mo lang akong mag-isip. Isipin mo, ang anak ni CEO Moore ay matanda na. Siya at ang kanyang asawa ay malamang walang romansa kung makikilala ko si CEO Moore. Baka kaya ko. May punto ka. Mamaya, tatanungin ko si Assistant Louis na mag-isip ng paraan. Salamat, Itay. Stella Cruz. Bakit siya na naman? Nandito siya. Katulong ba siya ng pamilyang Moore? Kilala mo siya? Hindi ka mukha ng kasambahay. Nakaimita lang siya. Noong isang linggo sa kinder, nagpanggap siyang asawa ng CEO. Halika na, harapin na natin siya. Stella Cruz, noong una, sinasabi mo, asawa ka ng CEO. Ngayon, sa harap ng lahat, magpapakilala ka ba ng maayos ngayon? Huwag kang ganyan, hindi siya si Mrs. Moore. Tingnan mo ang gusot niya. Sinasabing katulong siya, ay masyado pang mabait. Tama, taya ko. Isa lang siya, tagalinis ng bakuran nila. Niloloko ang sarili araw-araw, na makakaangat siya. Baho niya'y, dungis ng katulong, nakakadiri. Kalimutan na. Dahil sa dami ng bisita, sa handaan ni Mr. Moore, iligtas kita sa kahihiyan, malalaman mo rin ang lugar mo. Gutom na ako. Kumuha ka ng cake. Kumuha ka mag-isa, hindi ako ang iyong katulong. Ano ka pala, VIP guest ni Mr. Moore. Huwag ka nang mangarap. Ibigay mo sa akin ang cake. O kaya'y, paalisin ka ni Mr. Moore. CJ, mahalaga kay Owen ang okasyong ito. Hindi ako dapat magdulot ng gulo. Masyado mong tinataas. Lumuhod ka at ibigay mo sa akin. Lydia, wag mo nang sobrahan. Sabi ko sa iyo, hindi ako utusan. Utusan lang na maliit. Anong tapang mo para sabihin yan? May sasabihin ako. VIP ako na inimbitahan ni Mr. Moore. Ibig sabihin, kalahati ako ng boss mo. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon sa asal. Malalaman mo, paano maging aso ng mayayaman. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong sobrahan. Oh, kinakabahan ka na ba? Nagkaanak ka ng hindi kasal at nagpapanggap ka pa na si Mrs. Moore. Hindi ko alam na maramdamin ka. Maglalakas loob mong hawakan anak ko, papapatayin kita. Stella, hindi ko talaga maintindihan paano ang isang probinsyana ang umasta ng ganyan. Isa ka lang, lupa sa paanan ko. Mas mababa pa ang halaga mo sa aso ko. Maniwala ka man o hindi, hindi talaga ako utusan ng pamilya Moore. Tingnan nyo ito, lahat pinipilit mo pa ring itanggi. Kung gayon, sabihin mo kung hindi ka utusan. Ano ka? Eksakto. Stella, hindi ka ba mayabang dati? Sa harap ng mga mayayamang pamilya, hindi ka na pwede magmayabang. Ikaw ay isang murang puta lang, walang hiya, mga agaw. Tingnan nyo, lahat. Ano iyon? Hindi ba yan? Singsing ni Mr. Moore. Singsing ni Mr. Moore, bakit nasa kanya? Posible kaya? Siya na ba si Mrs. Moore?
Ginang Moore, tulungan kitang tumayo. Tatay, nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kaya siya maging ginang Moore? Ngunit ang pendant sa kanyang kwintas ay mana ng pamilyang Moore. Ang singsing ay sa pamilyang Moore. Dahil dito, automatiko na ba siya ginang Moore? Posible kaya ninakaw niya ang singsing. Lydia, tigilan mo ang paninirang puri sa akin. Ang singsing na ito ay ibinigay sa akin ni Owen Moore. Ako na ngayon ang legal na asawa ni Guy Moore. Narinig ba ito ng lahat? Isang probinsyana na may anak sa labas, naglalakas loob na sabihin sa ganitong lugar na siya ay ginang Moore. Nakakatawa. Ginang Moore, wala ka bang salamin? O kahit konting hiya? Tingnan mo ang sarili mo. Ginang Moore, akala mo karapat-dapat ka? Seguridad. Paalisin ang baliw na ito, dito. Kayo ang baliw. Legal akong kasal kay Guy Moore. Itigil nyo na ang kasinungalingan ng babaeng ito. Ninakaw niya ang singsing ni G. Moore para magpanggap na si ginang Moore. Ibigay mo ang singsing na iyan, agad. Magpa-ospital ka na sa mental. Regalo ito sa akin ni Owen. Bitawan mo ako. Walang hiya kang puta. Magtuturo ako sa iyo ng leksyon para kay G. Moore ngayon. Tingnan natin kung maglalakas loob ka na magpanggap pang muli bilang ginang Moore. Tama na. Tumigil ka dyan. Inay. Nanay. Nasaktan ka ba? Dumating ka. Ikaw na naman, gago. Bakit mo inaapi ulit ang nanay ko? Tumutulong ang sinungaling sa matanda. Nakakatawa. At ikaw. Alam mo ba, nagnakaw siya ng singsing ni G. Moore. Kapag nalaman ni G. Moore, papatayin ka rin niya. Sino nagsabi na ninakaw niya yon? Kung hindi niya ninakaw, binigay ba ni G. Moore? Kalokohan. Ikaw, huwag kang tanga. Payo ko sa'yo, pinagmamalaki niya, na asawa niya si G. Moore. Wala ka sa buhay niya. Huwag umasang sasaklolo. Ang pabebe mong katulong. Bago lumubog ang araw, kung di nyo isauli ang kay G. Moore. Babasagin ko kayong dalawang ito nang mismo. Paano mo ko kinakausap ng ganyan? Kayong dalawang naghuhukay ng libingan. Kami, naghuhukay. Ikaw ang may problema. Makinig ka. Ang tatay ko ay executive sa Grupo Moore. Ako'y panauhin ni G. Moore. Lumuhod. Kayong dalawa ngayon din. Humiling kayo ng tawad. Kung hindi, isusumbong ko kay Assistant Ding. Magsisisi kayo sa paghamon sa pamilyang Moore. Assistant Ding. Assistant Louis. Ano po ang utos ninyo? Si Guy Moore. Mga tanggang bulag. Paano nyo inapi sina G. Moore at ang asawa niya? Ikaw. Ikaw si G. Moore. Ibig mong sabihin, si Stella Cruz ay talagang ang Mrs. Moore. Ginoong Moore, ang tanga ko't hindi ko napansin. Pakiusap, maawa ka. Pagbigyan mo na ako. Kasalanan ko ito. Nagkamali ako, Ginoong Moore. Mga hanggal. Dapat kang humingi ng paumanhin kay Mrs. Moore. Opo. Stella, nagkamali ako. Bilang tayo'y mga dating kaklase. Bigyan mo pa ako. Pakiusap. Isa pang pagkakataon. Mga kaklase, noong inapi mo ako ng paulit-ulit, ang ating pagkakaibigan ba ay walang halaga noon? Daddy, noong huling araw sa eskwela, sinaktan niya ako at si Mommy. Putulin ang kanilang dominanteng kamay. Iban sila sa Moore Enterprises. Abisuhan ang lahat ng kumpanya. Sa kabisera, ang dalawang ito ay tuluyang na blacklist. Opo, sir. Dalhin sila palayo. Ginoong Moore, natuto na kami. Isa pang pagkakataon. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pasensya na sa pagsira ng handaan. Dapat ang paumanhin ay akin. Gusto kitang sorpresahin ngayong gabi. Ngunit hindi ko napansin ang ibang bagay. Ang iyong sorpresang ipakita mo. Nay, sa totoo lang, ang handaang ito ay espesyal na inayos ni tatay para sa... Ang handaang ito ay para sa akin. Impossible. Ang ordinaryong babae ay ang madampala ng pamilya Moore. Talaga, ano ang iniisip ni Chairman Moore? Kaya, paano niya napangasawa ang isang hindi marunong at nagdulot ng kahihiyan sa pamilya, babaeng kahihiyan, at nagkaanak pa siya sa kanya? Hayaan niyong ipakilala ko sa lahat. Siya si Owen Moore. Aking asawa, ang legal na kabiyak ni Owen Moore, ang yaong madam ng bahay Moore. Kaya naman,
Lahat ng nagtangkang insultuhin siya ay agad na ipapatalsi. Ang buong pamilya nila ay tuluyan ng i-blacklist ng Moore Group. Chairman Moore, pakiusap. Pakiusap, Yang Madam, patawarin mo ako. Kung malaman ni tatay na nagkasala ako sa iyo, papapatayin niya ako. Kasalanan mo yan. Alisin sila. Agad. Ihatid sila palabas. Salamat. Ikaw ang aking asawa. Ito ang aking tungkulin. Ihatid ang Young Madam para magpalit. Ang sorpresang inihanda ko para sa'yo ay nagsisimula pa lang. Young Madam, ito ang mga best idea na ipinagawa ni chairman mo para sa iyo. Pakipalit na lang po kung nais nyo. Ginang, kapag nakapagpalit ka na, aayusin ko ang iyong makeup. Nagutos si Ginoong Moore na siguraduhin ikaw ay magiging ang pinaka-nakasisilaw na bituin sa banquet ngayong gabi. Hindi ko inaasahan na ang banquet na ito ay para pala talaga sa akin. Anong uri ng sorpresang ang inihanda ni Owen? Wow, siya ay talagang napakaganda. Hindi katakataka na pinakasalan siya ni Mr. Moore. Ngayon, lubos ko nang naiintindihan. Stella, mukha kang maladiwata. Bilang bidang babae ngayong nararapat sa'yo ang spotlight na ito. Akala ko, magpo-propose ka sa totoong asawa ni Amy mo ngayong gabi. Nagpo-propose ako. Ngunit ang tatanggap ay ikaw. Owen. Stella. Si Owen ay laging puro salita, walang gawa. Sa modernong salita nyo, lubos siyang walang dati. Matagal na niyang inihanda ng husto. Sino ang mag-aakalang? Ang kanyang dakilang handog, halos nauwi sa sakuna. Mahal na binibini, talagang inuna ni CEO Moore. Sa lahat ng hindi lang siya nagpagawa ng singsing at damit mo, kundi binago rin niya ang mana ng pamilya. Hindi ko inakala. Nagagawin ni Owen ang lahat para sa akin. Nanay, bakit ka umiiyak? Ha? Ano ang problema? May nagawa ba si Owen na nakaasar sa iyo? O baka naman, ayaw mo siyang pakasalan? Hindi po iyon. Gusto ko. Stella, mamahalin kita magpakailanman. Pagod ka na siguro, magpahinga ka na. Ito. Isa na naman sa mga sorpresa mo. Siguro, gawa ni Lola. Bagaman. Mukhang akma naman. Tapos na. Sa kritikal na sandaling ito, ako pa rin ang nagpapatatag. Ginang Moore. Ang pamilyang Moore, malapit nang sumigla muli. Salamat sa iyong mga salita. Hindi. Hindi pa ako handa. Nang isilang ko si Zoe, nag-iwan ito ng peklat sa tiyan ko. Stella, nagkasala ako sa iyo. Babawiin ko ang lahat sa iyo ng 10 beses.
Gwapo talaga si Owen. Bakit kagising ng napakaaga? Tila hindi ako nagsikap ng sapat kagabi para mapagod ka. Huwag. Nahuhuli na. Sige na, pabayaan na lang kita ngayon. Pero mayroon tayong importanteng gagawin. Mahalagang usapin. Ano ang ibig mong sabihin? Lisensya sa kasal natin. Tara na, oras na umuwi. Ngayong opisyal na kayong kasal, kailan mo dadalhin si Stella para makilala siya? Sino? Lola, sino ang tinutukoy mo? Kailangan kong pag-isipan ito. Sa kabila ng lahat, ang pagpapagkita sa kanila, kailangan ng tamang panahon. Kailangan mong kumilos agad. Tandaan mo, siya ang matriarch ng Moore. At pinakamahalaga sa iyo. Ang matriarch ng Moore. Pinakamahalaga kay Owen. Kaya, ang puso ni Owen ay para na sa iba. Pinakasalan niya ako dahil lang sa tungkulin. Stella, narito ka pala. Ngayong hapon, gusto kong may makilala ka. Isang babae. CJ, May mali ba? Mukha kang medyo maputla. ayos lang ako. Medyo pagod lang. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala. Dahil mahal na mahal siya ni Owen, bakit ko pa ipipilit ang pagiging asawa? Pinsan kong si Stella, si inay ko, ay namamatay na. Oliver, anong kinalaman yan sa akin? Kung patuloy mo akong gagambalain sa tawag, tatawag ako sa pulis? Stella, makinig ka muna sa tita. Ano pa ang gusto mo? Mahal kong tita. Na-diagnose ako ng lymphoma. Sabi ng manghuhula. Pagkatapos ng aking reading. Ang sakit na ito ay karma. Sa aking mga nagawa. Para mabuhay pa ng ilang taon. Kailangan kong paubusin ang aking kasalanan. Pagkatapos mag-isip, ang pinakanagawan ko ng mali ay ikaw. Stella, umuwi ka na sa amin. Yung mga gintong alahas na naiwan sa iyo ng nanay mo ay nasa akin pa. Noong araw, ang gintong alahas na naiwan ng ina mo, narito pa sa akin. Nagpasya na ako na ibalik ang alahas, bilang taos-pusong paumanhin. Patawarin mo ako. Sining, mahal ko. Para sa iyong ama. Umuwi ka kahit isang beses, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kahit ano pa ang nangyari, noong bata pa ako, mabait sa akin si tita. CJ, pupunta na ako. Pagbuntong hininga. Mabuti. Maghihintay ako. Tito Cox. Binibini. Tito Cox, pakiayos ng sasakyan. Kailangan kong lumabas. Pero, alam ba ito ng master? Hindi na kailangang ipaala. Babalik ako agad. Naiintindihan ko. Pinsan, saan ka pupunta? Ikaw, ano ang gusto mo? Tungkol saan ito? Tumakas ka kasama ang lalaki. Iniwan ng kalat na ito. Sino pa ang maglilinis nito, ha? Nabali ang pa ako dahil sa'yo. Halos maubos ang lahi natin. Hinihingi ni Kuya Lee ang bayad. Lahat ng mga lugi ay kailangan mong bayaran. Ikaw, magkano ang gusto mo? Hindi marami. 5 milyon. Ano? 5 milyon? Pag nanakaw iyan, Dapat kang magpasalamat sa 5 milyon. Dapat kang magpasalamat. Nakuha mo, si Owen Moore, pinakamayaman sa kapital.
At nagkaanak pa. HMPH. Siguradong marami kang nakuha sa kanya. Makinig kang mabuti. Kung hindi ka magbabayad, ngayon, hindi ka alis. Wala akong ganyang pera. Kahit pa meron ako, wala kang makukuha. Pakibitaw mo ako. Tatawag ako sa pulis. Pulis, swerte lang ang huling pagtakas. Wala ka nang matatakasan ngayon. Iyan ka. Bitawan mo ko. Ha ha ha. Saan ka tatakbo? Ha 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 ha. Galaw. Kumilos ka. Tungkol dito. Malalaman din ni Stella. Mahal na binata. Lumabas si Madam at hindi pa bumabalik. Kita mo. Ano, nasa labas siya. Pinsan, bakit mo titiisin ito? 5 milyon lang yan. Ibigay mo lang sa akin. Tanungin mo ulit si Owen. Ganito mo ako tratuhin. Kapag nalaman ni Owen, hindi kanya patatawarin. Ayaw mo na bang mauli? Aray. Nananakot ka ba? Takot na takot ako. Alam mo ba ang ginagawa ng takot? Baka mapadulas ang mga kamay ko. Sa iyong magandang mukha, gumawa ng ilang hiwa. Gugustuhin ka pa ba ni Owen? Owen, tumawag na naman siya. Ayaw mo siyang makita kang ganito. Nako, ang iyong munting mahal ay magiging masungit. Mukhang, hindi sila atras, hanggat hindi tayo magbayad. Pero hindi ko pwede, abalahin si Owen. O CJ, babayaran kita. Ibigay mo ang phone, ililipat ko ang pera. Sana nakipagtulungan ka. Nakapagtipid sana sa oras. Ha? Teka. Pag-isipan mo. Siya yung pinakaayaw sa atin. Paano kung bayaran niya tayo? Tapos isumbong tayo kay Owen, tapos na tayo. Kung ganun, patay na tayo. TSK. Hindi ko sasabihin sa kanya. Kahit isang salita, HMM. Nako, buong buhay ko, hindi ako nagtiwala sa salita ng babae, maliban ko. Ha ha ha. Kung makuha ko ang gusto ko sa'yo, Huwag. kapag nagawa ko na ang gusto ko sa'yo, kahit 10 beses pa ang tapang, hindi mo magagawang sabihin kay Owen, mandaraya ka sa kanya, ha, ha. Iyan gat nyo siya. Hindi. Taas. Tama na, sige. Lahat kayo, lumabas kayo. Labas, labas. Bilasin nyo, pumalis na kayo. Isara ang pinto. Bakit hindi siya sumasagot? Alam niyang ilalabas ko siya ngayong hapon. Nang umalis si Madam, sinabi niyang huwag ko kayong ipaalam. I-track ang cellphone niya. Agad galaw. Sige agad. Tigil, pakibitawan ako. Nay, gamit ito, nasa atin na ang 5 milyon. Anak, sa perang iyan, makakahanap ako ng magandang asawa para sa iyo. Asawang karapat dapat sa iyo. Deal, Nay. Tara na. Sir, telepono ni Madam. Na-trace na ang lokasyon. Nasa bayan nila. Bayan nila. Ha ha ha. Lumayo ka. Aray. Huwag kang matakot, ha? Hindi ako mapipigilan. Kapag natikman mo na ako, hindi mo nagugustuhin si Pretty Boy Owen. Kailanman, pakikipagtalik sa babae ng pinakamayaman sa syudad ay sulit ikamatay. Tara na. Huwag. Bitawan mo ako. Huwag. Maghintay ka lang. Kapag nasubukan mo na ako, luluhod ka. Ngayon, halika rito. Bruha.
Makukuha kita ngayon, kahit anong mangyari. Huwag. Tigil. Owen. 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 Sino yan? Ginoong mo. Humihingi ka ng gulo. Kunin silang lahat. Makukuha ko ang dapat sa akin. Babayaran natin to. Opo. Hindi. Ginoong mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Stella, kamusta ka? Owen. Huwag kang mag-alala. Ang mga nanakit sa iyo. Lalapalapain ko sila. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang maghihiganti. Ginoong Moore, hindi ko kasalanan yan. Si Frances Long yan. Ideya ng lintik na yun. Nalito lang ako. Maawa ka sa akin, please. Pababagalin siya. Gawin siyang pataba. Opo, dalhin siya palayo. Ginoong Moore, maawa ka sa akin, please. Ginoong Mo. Ngayon. Ikaw naman. Stella, lahat ng mga taon na ito, mahusay ang pagtrato ko sa iyo. Nagbigay ako ng pagkain, tirahan, at tinulungan pa. Alagaan si Zoe. Kahit nagkamali ako, ng malaking pagkakamali ngayon. Hindi ba dapat mabawi ito ng mga gawa ko dati? Tinatawag mong tira-tirang pagkain. At ang malamig na sahig. Tirahan, ilang taon na tayong nagtitiis. Ang bahay na iyon ay ginawa sa ipon ng magulang ko. Huwag mong sabihing inalagaan mo si Zoe. Noong umiiyak siya noong sanggol pa, binigyan mo siya ng pampakalma. Kung hindi kita nahuli, ibebenta mo na sana sa mga human trafficker. Ayokong lang, napabigatan ka sa hinaharap. Mas mabuting nabalo habang buhay. Saka, ang pagpapahirap sa iyo ay para sa kabutihan na rin. Ang mga crews ay mayroon lang. Si Oliver bilang lalaking tagapagmana. Isa kang babae. Hindi mo matutuloy ang angkan. Pagsasakripisyo para sa kapatid mo. Ang tungkulin mo. Bakit ka nagkakagulo? Kalimutan mo na lang, ha? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, dinadepensa mo pa rin siya. Pero siya, paano? Poprotektahan ka ba niya? Ate, nagkamali ako. Lahat ng ito, naisip ng nanay ko. Gaya nga ng sabi, may karma rin yan. Kung gusto mo ng ganti, ipagbuntang mo sa kanya. Ate, naging mabuti ka sa akin noong bata tayo. Nagpapakabata lang ako. Nitong pagkakataon, ginipit ako ng nanay ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, bigyan mo ako ulit. Binigyan kita ng lahat noon. Ako lang ang anak ng mga magulang ko. Pero tinuring kita na parang kapatid ko. At ikaw, sinaktan at minura mo ako noong bata tayo. Noong junior high, para pasayahin ang leader ng group. Sinubukan mong hayaan siyang saktan na. Kadiri, Ayos ka lang, Oliver. Bata pa siya. Hindi pa niya alam ang tama. Bilang kapatid niya, hindi ka ba mapagpatawad? Sinira mo siya. Sinusubukan mong putulin ang linya ng pamilyang Cheng. Ang lahing ito ay hindi na mahalaga. ate, nagkamali ako. Teka, hindi. Bawat maling landas niya. Kasalanan lahat yan ng nanay ko. Ipadala siya sa kulungan. Hindi ako magrereklamo. Pareho pa rin tayong Cruz. Iisang dugo natin. Tama, tayo ay tunay na pamilya dito. Tama? Kita mo, ito ang anak na. Sobra mong inalagaan. Sinakripisyo mo ang lahat para sa kanya. Pati krimen ay ginawa mo. Paano kanya ginantihan? Tingnan mo ang ginagawa niya ngayon. Hindi. Hindi ito maaari. Imposible. Hindi gagawin yan ng anak ko. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagtulak sa kanya dito. Ako ang nagtulak. CJ, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ang vial na ito ay mailasog. Hindi kayong dalawa ang makakalabas ng buhay. Kalagan sila. Hayaan silang magpasya.
Nanay. Bata pa ako. Ayokong mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Nanay. Karapat-dapat akong mabuhay. Sa lahat ng mga taon, minahal kita. Pinalayaw kita. Nag-ipon ako ng pera para sa iyo. Nang magka-cancer si tatay, hindi ko siya pinagamot. Ikaw na walang utang na loob. Paano mo, nanaisang mamatay ang sarili mong ina? Ikaw o ako na lang ngayon. Gaano ka pa katagal mabubuhay? Mas mabuti kang mamatay kaysa akin. Ate, napagpatasan ko na ang nagwasak sa pamilya. Pakawalan mo na ako. Maaaring may mali siya, pero siya ang iyong ina. Paano mo siya nasaktan? Hindi ka na kapatid ko. Ate, ako, sinusunod lang ang iyong mga utos. Hindi ito lason. Tubig lang na may kulay. Gusto ko lang, panoorin kayong mga aso mag-away. Niloko mo ako. Tapos ka na. Isusugal ko ang lahat. Gusto mo na atang patarikin sila, kolektahin ang lahat ng ebidensya, ay dump ito sa bureau. Nauunawaan ko. Alisin sila. Niloloko niyo akong lahat. Stella, masyado ba? Hindi. Sana lang, ang espiritu ng aking ama, ay hindi ako masisi. Huwag kang mag-alala. Ginawa mo ang nararapat. Ang iyong mga magulang, ay hindi ka magtatampo. Owen, CJ, mahaba ang araw mo, magpahinga ka na. Matutulog ako sa silid-aralan na yung gabi. nagdulot ako ng problema kay Owen. Galit ba siya sa akin? Dapat akong humingi ng tawad. Ang ating binibining mahal ay masyadong drama queen. Ang batang Panginoon ay nagplano na ilabas siya, ngunit tumakas siyang mag-isa. At nagdulot pa ng problema dahil sa nalalapit niyang kaarawan, papalapit na, hindi katanggap-tanggap ang gulo. Simple lang ang pinagmulan niya. Kung siya ang nasa pwesto, iba ang kaya pala ang batang Panginoon ay natulog sa silid-aralan. Ang taong binanggit nila ay malamang ang taong nais ni Owen na makilala ko. Ginang, ulitin mo ang bawat salita na iyong sinabi. Pasaway ka talaga. Naka-attitude ba si Stella sa'yo dahil umalis siya nang hindi nagpaalam? Nakalakas ng loob mong sigawan siya. Sobrang lumalala ka na. Anghel ang babaeng iyon. Paano mo nagawang sigawan siya? Hindi ka ba natatakot masaktan ng puso niya? Hindi. Lola, huwag ka nang makialam dito. Ito ay sa aming dalawa lang. Hindi mo maintindihan. Ano ang hindi maiintindihan? Owen, ang pagsasama ay kailangan ng tiyaga. Huwag kang magbilang. Umatras ka ng isang hakbang. Tapos isa pa. Patuloy kang umaatres. Patuloy na nakikipagkompromiso. Ang kasal ay tungkol sa pagtitiis para lang malagpasan. Lola, hindi ako galit kay Stella. Gusto ko lang. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit hindi siya sumandal sa akin? Bakit hindi siya magtiwala sa akin, umasa sa akin? Bakit hindi siya lumalapit sa akin sa tuwing nahihirapan siya? Hayaan mong ayusin ko ang problema niya. Pero tama ka, Lola. Nagpapatuloy ang buhay. Kung patuloy akong susubok, balang araw siya ay lubos na magtitiwala sa akin. Saan ka pupunta? Para humingi ng tawad kay Stella. HMPH, pasaway na bata. Owen Moore, Owen. Stella, kailangan kitang makausap. Tamang-tama, may kailangan akong sabihin. CJ, ikaw muna. Kanina, hindi dapat ako umalis ng walang paalam at nagdulot sa iyo ng gulo. Hindi pinag-isipan ang ginawa ko. Patawad.
Ako dapat ang humingi ng tawad. Kasalanan ko ito. Hindi ko nagawang maging komportable ka na ibahagi ang iyong mga problema. Ang pagtulog sa study ay hindi dahil nagagalit ako sa'yo. Kailangan ko ng oras para magnilay. Stella, gagalingan ko pa. Mas makakaramdam ka ng seguridad sa akin. Magtiwala ka sa akin, okay? Ang lambing ni Owen. Mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Nais ko talaga na manatili tayong magkasama habang buhay. Ikaw ang gumawa nito. Lumaga si Zoe kasama si Lola, kaya binigyan ko ang mga tauhan ng pahinga, kaya naiwan ako na magluto para sa'yo. Sana ayos lang. Paano ko magagawa? Masarap lahat tingnan. Ano ito? Ay, ginawa ito ni Zoe para sa'yo. Gusto niyang buksan mo ito. Mommy, ginawa ko itong pulse Aries. Para sa iyo, mahal kita. Sige, kumain na tayo. Ilseth. Dahil mabait si Owen, dapat ibalik ang pabor. Ay, nabanggit ng kasambahay, paparating na ang birthday ni Owen. Sa totoo lang, narinig ko malapit na birthday, may espesyal na hiling. Hindi ako nagdiriwang ng kaarawan. Sige na, kumain ka na. Babalik na ako sa opisina. Ma'am, kaarawan ng batang master. Sa pamilyang Mo, ito ay tabo. Tabu? Ano ang ibig mong sabihin? Kaarawan ng batang master ay kapareho ng petsa ng iba. Ang taong iyon ay naaksidente. Mula noon, ang batang master ay hindi na nagdiriwang. Ang taong iyon, Siya ay ang sinubukan niyang ipakilala sa iyo noong nakaraan. Ang iba pa, bilang isang tagapagsilbi, hindi ko dapat sabihin. Marahil, pagbalik ng map, mas mabuting itanong mo sa kanya. ang taong iyon ulit. Ang damdamin ni Yonpei para sa kanya ay napakalalim. Hindi ko na maaaring iwasan dahil sa takot. Kailangan ko munang malaman ang totoo. Kung si Owen mismo ay aamin na siya, ang tunay niyang minamahal, doon ako magdedesisyon. Owen. Owen, gusto ko lang sino nga ba? Ang nais mong makilala ko, sino ba talaga siya? Siya ba? Talaga ang mahalaga sa iyo. Siya. Dadalhin kita sa kanya mamayang gabi. Sasabihin ko sa iyo lahat. Pagkatapos, ito ang ancestral home ng pamilya ko. Dito siya nakatira. Palagi naman. Engan, mahigit 10 taon na. 10 taon, posible kaya. Magkabata silang magkasintahan. Amang Ginoo, nandito ka na. Malungkot si Madam ngayon. Pumunta siya sa hardin kaninang madaling araw, at di pa bumabalik pagabi na. Sinubukan namin siyang kumbinsihin, pero ayaw niyang bumalik. Titignan ko siya. Maghintay ka rito. Hindi ko pa nakita si Owen na ganito kabali sa dati. Talaga sigurong, nagmamalasakit sa taong iyon. Ipapakilala ko siya sa'yo. Napakaganda niya. Naglalabas siya ng karangalan at kagandahan. Siya at si Owen ay iisa ang mundo. Sa sandaling ito, parang ang layo ko sa kanila. Magkaibang mundo. Kaya ikaw, Stella. Ako nga.
Pasensya na talaga. Hindi ko alam tungkol sa iyo. Stella. Siya ang nanay ko. Siya. Siya ang nanay mo. Nakakahiya talaga. Mali ang pagkakaintindi ko sa sitwasyon. Akala ko ang nanay ni Owen ay ang una niyang mahal. Siyempre, bakit mo naman matanong yan? Hindi. Gusto ko lang. Naisip ko lang, mukha kang napakabata at napakaganda mo. Owen, madalas niyang ikwento kayo ni Wei. Talaga namang, matagal na kitang gustong makilala. Maganda ka. Hindi ka takataka na mahal ka ni Owen. Itong pulseras ay naiwan sa akin ng lola ni Owen. Ngayon, gusto kong ibigay sa iyo ito. Mahal, nakabalik ka na. Itago mo ang pulseras. Oh. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Mama, ito si Stella. Asawa ko. Tingnan mong mabuti. Paumanhin. Nagulat ba kita? Hindi. Mabait. Itabi mo itong pulseras. Pagod na ako. Kailangan ko ng magpahinga. Samahan ko si Mama magpahinga. Hintayin mo ako. Ah. Anong nangyayari dito? Kuya Owen, dumalaw ako para kay Tita Moore. Nabalitaan kong lumala na naman ang kondisyon niya. Sino ka? Hello, ako si Stella. Ako Kaya pala ikaw na, ang dumating na may daladalang problema at napangasawa sa pamilya? Ang nakakatawa nga, si Tita Moore ay lumala pagkatapos kanyang makilala. Malas ka, di ba? Bakit ka nandito? Kuya Owen, kumusta si Tita Moore? Maayos na siya ng ilang buwan. Bakit ngayon pa? Nagkataon lang. Nainom na niya ang gamot niya. Hindi kailangang mag-alala. Kuya Owen, matagal nang hinahanap ang gamutan ni Tita Moore. Tingnan mo, namumula na ang mga mata ko sa pananaliksik. Rita, tingnan, namumula ang mga mata ko. Kukuha ako ng doktor para sa'yo. Huwag mong pagurin ang sarili. Rita, isasama ko ang asawa ko at mauuna na kami. Tara na. Mahal ko si Yonpei mahigit 10 taon. Paano mo nagawang pumasok at agawin siya sa akin? Dapat akin siya. Owen, ano nang problema sa nanay mo? At, sino itong anak na binanggit niya? Ang anak na binanggit niya ay ang biological sister ko. 20 taon na ang nakalipas. Sa aming magkasalong kaarawan, isinama ni Dad ang kapatid ko para bumili ng regalo. Nadisgrasya sila sa kotse. Parehong si Dad at ang kapatid ko ay namatay agad. Really? Hindi. Pagkatapos ng araw na yon, malubhang nagkasakit si Mom. Nawala sa katinuan pagkatapos magising. Naging tabu ang kanilang pangalan. Sa aming pamilya, kami ng aking ina ay tumigil sa pagdiriwang ng kaarawan. Tapos, bakit nagkakaganoon ang nanay niya? Dahil sa pulseras na ito, Ang pulseras na ito, may kapatid ako na ganito rin, isang pulseras na kapareho. Isinusuot niya ito araw-araw. Kaya inisip ni nanay, gets ko na. Ngunit ang pulseras na ito ay ibinigay sa akin ni Zoe. Anong kakaibang pagkakataon? si Zoe ang nagbigay nito sa'yo. Sinabi niya sa akin, ginawa niya ito Ito, totoo ba yan? Pasensya na, kung alam ko lang, hindi ko na sana isinuot. Hindi ito ang iyong kasalanan. Huwag mong isisi sa sarili mo. Kung gayon, maaari ko bang dalawin muli si nanay? Sa tingin ko, mukha siyang napakalungkot sa lumang bahay ng mag-isa. Maghintay tayo saglit. Bigyan siya ng oras para gumaling. Sa ngayon, si Werong ay kasama niya. Lanan. Ang babae kanina, si Rita, ay matalik na kaibigan ng kapatid ko.
Halos, kaibigan ng pamilya. Siya ay hindi pa hinog na bata. Kung siya ay nakasakit sa'yo, huwag mo itong dibdibin. Mali ba ang narinig ko? Ang paraan ng pagsasalita ni Owen ay tila malalim ang pagmamalasakit niya. Hayaan na. Nasubukan ko ng magmukhang tanga minsan. Dapat kong pagkatiwalaan ang desisyon ni Yunpei. Ginang, bakit kayo ang nagluluto? Binabanggit sa mga resipe ng herbal diet ang isang nakakalusog na formula ng sabaw na perpekto para kay na. Gusto ko itong ihanda at ipadala sa kanya. Kahit hindi ko siya mabibisita, sa panahong ito, gusto kong gumawa ng makabuluhan para mapasigla ang kanyang araw. Ginang, napakamaalalahanin mo naman. Ito na ang pinakamabuti kong magagawa. Ihanda ang sasakyan, ipapadala ko ito ngayon di. Opo, Ginang. Pakidala ang tonic soup na ito kay Ginang Moore. Naku, paano mo nagawang magpakita dito? Jinx, anong lakas ng loob mong magpakita rito? Noong huli, muntik mo nang mapatay si Aunt Moore. Hindi na ba sapat iyon? Bumalik ka na naman. Gusto mo bang si Aunt Moore ay mamatay sa harap mo? Magpapasaya ba iyon sa iyo? Itigil mo ang kalokohan mo. Nandito ako para magdala ng sabaw na pampalakas sa biyenan ko. Sabaw na pampalakas? Ang mga sangkap ni Aunt Moore ay mga luho mula sa mundo, mga organikong pagkain lang. Kahit ang tubig niya ay diretsyong galing sa Alps via air. Ang kawawa mong pagluluto. Kahit aso ni Moore ay di kakain. Kunin mo ang basura mo at umalis. Ikaw ang dapat umalis. Tandaan mo, ako ang batang Madam Moore. Ikaw ang tagalabas dito. Madam Moore, ang may bahay ng pamilyang Moore. Ako dapat. Kami ni Owen, lumaki ng magkasama. Kung di ka naging bastos, at nilandi si Owen, at nagkaanak ng bata, akala mo papakasalan ka niya? Magkasintahan noon pa? Kung matagal na kayong magkakilala, bakit hindi pa si Owen? Pinakasalan ka. Nagpaplano na kami ng aming kasal. Kung hindi ka nakialam, si Owen ay akin na sana ngayon. Wala kang masasabi na makakakumbinsi sa akin. Paano kung may pruweba ako ng ating pag-ibig? Tapang ka bang tingnan? Tingnan mong mabuti. Itigil mo ang pagkapit sa Prinsip Charmante. Kasama ko si Riley buong araw. Napakasaya talaga. Napanaginipan ko ulit si Riley. Ang ngiti niyang mukha ay kasing ganda pa rin. Riley, miss na miss kita. Tingnan mo ito, ang mga tala-arawan na isinulat lahat ni Kuya Owen. Para sa akin, Rita. Ang samahan namin ay tumagal. Mahigit 20 taon. Lubos kaming nagmamahala. Hanggang sa dumating ka, walang hiya mong mahal. Sumingit sa amin. Sinira mo ang lahat ng saya ko. Kung mayroon ka lang dangal o anumang kahihiyan, mabuting mag-empek ka na ng iyong minamahal at umalis sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Ako, si Rita, ay gagawin kong malaki ang kabayaran mo. Kaya, may mahal na iba si Owen. Kaya pala sa lahat ng oras, tungkol sa tungkulin lang. Siya nagsasalita, hindi pag-ibig. Teka, Stella, hindi ka pwedeng mag-isip ng ganyan. Nangako ka, na pagkatiwalaan si Owen. Sabi mo na nga sa sarili, magtiwala ka sa desisyon ni Owen. Kahit anong mangyari, kailangan mo siyang harapin at direktang hingin ang katotohanan. Bingi ka ba? Hindi mo narinig sinasabi ko? Ito ay usapan namin ni Owen at ako na ang bahala dito. Hindi mo problema yan. Walang hiya ka, umaasa ka pa rin. Kasalanan mo to. Owen, may kailangan akong itanong sa... Ano yon? Ganito ka-urgent. Tungkol ito, Rita James. Rita, ano ang tungkol sa kanya? G. Moore, may emergency. Tumawag ang mansyon. Nalasan at na-hospital ang nanay ko. Ano ang nangyari kay Rita? Paano nalason ang nanay ko?
Nilason niya si Tita Moore. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Stella ngayon, hindi siya pumunta sa lumang bahay. Owen. Pumunta ako sa lumang bahay. Bakit ka pumunta sa lumang bahay? Hindi ko ba sinabi na huwag ka munang pumunta? Naisip ko lang siguradong malungkot siya na mag-isa. Gusto ko lang siyang kamustahin. Kamustahin? Ang tinatawag mong kamustahan ay pagbibigay kay Tita Moore ng nakalalasong sopas. Nakalalasong sopas? Paano nangyari yon? Hanggang kailan mo itatanggi? Nahimatay si Tita Moore dahil uminom siya ng sopas na binigay mo sa kanya. Tapos nahimatay siya. Sinabi ng doktor na ang sopas ay nakalason. Impossible. Ang sopas na pampalakas. Tiningnan ko ang napakaraming recipe at pinili ko ng mabuti ang mga sangkap. Bukod pa riyan, nang ginagawa ko ang sopas. Nakita rin ito ng butler. Kaya ano kung nakita ito ng butler? Hindi siya sumama sa iyo. Nagkaroon ka ng maraming pagkakataon na lagyan ito ng laso. Higit pa riyan, ikaw ang nagkasakit kay Tita Moore noong nakaraan. Ayaw kang puntahan ni Moore. Kaya bakit ka pa rin pumunta? Ano ba talaga ang balak mo? Gusto ko lang ihatid ang sopas. Naisip ko, iiwanan ko lang ang sopas at aalis. Ayokong makita ako ni nanay para hindi siya magalit. Pero nilason mo siya. Hindi ko siya nilason. Owen, kailangan mo akong paniwalaan. Ang ebidensya ay malinaw. Si Auntie Moore ay nasa kritikal na kalagayan dahil uminom siya ng tonic na ibinigay mo sa kanya. Gawa mo ito. Hanggang kailan mo pa itatap ang pagsisinungaling kay Owen? Owen, huwag mong hayaan na ito. Manloloko ang manlinlang sayo. Natatakot lang siya na ang sakit ni Auntie Moore ay mabubunyag ng kanyang mga plano. Kaya niya ito nilason. Paano mo nagawang pagbintangan ako? Pagbintangan ako, bakit natagpuan ang lason? Sa tonic mo, ipaliwanag mo iyan kung kaya mo. Ako. Tama na. Owen, dakpin ang lasonerang ito ngayon din. Hindi gagawin ni Stella ang ganyang bagay. Pero ang lason, siya ang may sala. Bakit hindi mo makita ang katotohanan? Pinagkakatiwalaan ko siya ng buong buhay ko. Kahit pa ang buong mundo ay naghihinala sa kanya. Hindi niya ito gagawin. Owen. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Ano ka ba? Asawa kita. Sapat na ang sinasabi mo. Palagi kitang paniniwalaan. Owen, talaga bang nagtitiwala ka ng ganito sa babaeng ito? Paano kung... Walang paano kung. Simple lang ang paghahanap ng katotohanan. Nagkabit ako ng mga sikretong kamera sa lumang mansyon. Ilang sandali lang ang nakalipas. Habang papunta ako rito, nagpadala ako ng tao para kunin ang kuha. Magkakaroon na tayo ng sagot sa madaling panahon. Ginoong Moore, tapos na ang investigasyon. Owen, naalala ko lang, may mahalagang bagay na kailangan kong umuwi. Ginoong Moore, nakuha na namin ang kuha ng CCTV. Siya ang naglason kay Madam, ay si Rita James. Paano mo ako napagbibintangan? Bakit ko naman lalasonan si Tita Moore? Kung gayon, ipaliwanag mo ito. Paano mo ipapaliwanag? Noong mga panahong iyon, nagluluto lang ako, naglalagay ng rekado para mas sumarap. Binibining Jang. Huwag ka nang gumawa ng dahilan. Natagpuan namin ang bote ng lason na mayroon lamang mga bakas ng iyong daliri. Owen, dahil sa ating mga taon ng pagkakaibigan, patawarin mo sana ako sa pagkakataong ito. Nilason mo ang nanay ko at sinubukan mong pagbintangan ang asawa ko. Gusto mong patawarin kita. Owen, mahal ko, natakot lang ako na makuha ka ni Stella, kaya nawala ako sa sarili at gumawa ng mga plano. Pakiusap pagkatapos ng lahat. Taon, ako, mahal kita palagi. Mapapatawad mo ba ako ngayon? Sumpa ko, hindi na maulit. Pakiusap, yun Pei, mahal ko. At si Riley, kung malaman ni Riley, siya ay magpapatawad sa akin. Huwag mong banggitin si Riley. Hindi ka karapat-dapat sa pangalan niya. Riley, hindi ba iyan ang pangalan na ginamit ni Owen kay Rita? Ano? Sa lahat ng tao, inalaga kita dahil kay Riley. Inalagaan kita ng mabuti. Hindi ko naisip na magpapalakas ng ambisyon mo. Ambisyon? Owen, kayo ang magkapatid na Moore, ang unang nanakit sa akin. Ang kapatid mong si Riley Moore, ang nagpumilit maging kaibigan ko. At ikaw, pagkatapos mamatay ng kapatid mo, ang nag-alaga sa akin ng mabuti. Kayo ang unang nanakit sa akin. At ngayon sinasabi mong ambisyon ko. Huwag kang magpanggap na biktima. Alam na alam mo naman na inalaga kita. Dahil lang, kaibigan ka ng aking kapatid. At dahil ang pangalan mo ay may karakter na... Kaya, si Riley sa talaarawan na iyon ay kapatid ni Owen. Halos mali na naman ang pagkakaintindi ko, Owen.
Hindi ako makapaniwala. Owen, mahal mo ako dapat. Kasalanan niya lahat yan, bastos na babae. Sinira niya tayo. Muli mong insultuhin ang asawa ko. Papatayin kita. Guardia. Ilabas niyo si Rita. Bubugin niyo siya. Dalhin siya sa pulis. Dala ang ebidensya. Opo, sir. Dalhin niyo na siya. Owen, paano mo nagawa? Paano ka nagiging walang puso? Patawad, Stella. Hindi mo ito nararapat. Sa pagkakataong ito, dapat akong humingi ng tawad. Noong dinalhan kita ng sopas, pinakita sa akin ni Rita ang lumang diary. Sinabi niya na siya ang relay doon. Ako. Halos naniwala ako sa mga kasinungalingan niya. Akala ko mahal mo siya. Paano ko siya mamahalin? Palagi naman ikaw. Ikaw. Sabihin mo ulit. Stella. Sabi ko. Mahal kita. Pero hindi mo naman nasabi ito dati. Na-realize ko lang din. Matagal na akong nahuhulog sa'yo. Paumanhin, Stella. Hindi ko napapansin. Pinaramdam ko sa'yo na kulang ka. Sasabihin ko sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Owen. Gising na si Mama. Mauuna na ako. Stella, manatili ka. Mama, kumusta ang pakiramdam mo? Stella, lumapit ka. Mama, hindi naman sa iniiwasan kita. Mama, nag-aalala si Stella na baka masaktan ka. Kaya, Okay lang si Mama. Lumingon ka. Sa isip ko, handa na ako para sa sandaling ito. Talaga? Mama, talaga bang handa ka na? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Okay lang ako. Stella, lumapit ka sa akin ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Lilingon ba o hindi? Tama na ang pag-aalinlangan. Susugal na ako. Tingnan mo. Ayos lang ako, Hija. Nay, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Hindi pa ako lubusang gumagaling. Pero sa hindi malamang dahilan, sa tuwing nakikita kita, gaanong gumagaan ang aking puso. Ang bigat na aking dinadala, tila nabawasan ng malaki. Malaki talaga. Talaga? Pagkatapos mong lumabas ng ospital, tumira ka sa amin, manatili ka sa bahay namin. Huwag kang mag-isa sa lumang bahay. Mula ngayon, kasama mo ako araw-araw. Pero, hindi pa ako maayos. Walang paano kung... Nay, kung gayon, ayos na yan kapag nakalabas ka na. Uwi tayo ng magkasama. CJ. Nga pala, Owen. Yung insidente ng pagkalason ko, hindi gawa ni Stella. Huwag mo siyang sisihin. Inay, natuklasan ko na ang katotohanan. Si Rita ang may gawa nito. Nilason ka niya. At ibinintang kay Stella. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Mabuti ang pakikitungo namin sa kanya. Subalit nagtaksil siya sa amin. Owen, huwag mo siyang pagbigyan. Si Stella ay parang sarili kong anak. Walang mananakit sa kanya. Nay, kanina sabi mo, anak. Sa lahat ng taon, ito ang unang beses na sinabi mo. Talaga. Nabanggit ko ang ating anak. At di ako nagka-episode. Stella, ikaw ang dahilan ng lahat ng biyaya. Ikaw ang swerte ng pamilyang Moore. Simula ngayon, mananatili akong kasama mo araw-araw. Ang iyong kalusugan ay patuloy na gagaling. Mabuti, kahanga-hanga. Narinig kong binigyan mo ako ng... Bakit wala siya rito? Nagbakasyon si Zoe sa lola sa tuhod. Babalik sila ngayon. Kung gayon, may mga litrato ka ba niya? Ipakita mo sa akin. Mayroon naman, pero... Si Zoe at si Riley, magkamukha sila. Nag-aalala ako na baka. Huwag kang mag-alala. Kaya kong asikasuhin yan. Halika. Ipakita mo ang apo ko. Mga litrato ngayon. Ginoong Moore, may emergency. Si MS, Moore ay dinukot. Anong nangyari? Dapat nasa bakasyon siya. Sino ang kumuha sa kanya? Si Rita James. Ano? Paano siya?
Nakalayo si Rita James nang hindi napapansin at nakatakas. Noong mga sandaling iyon, dumating si Ginang Moore, kasama ang bata. Sinaksak ni Rita James si Ginang Moore at ginawang hostage ang bata. Nasaan na siya ngayon? Nakita siya sa isang abandonadong gusali sa labas ng bayan kasama ang bata. Hinihingi niya na kayong dalawa at si Ginoong Moore ay pumunta kagad. Kung hindi, papatayin ang bata. Owen, halika, iligtas natin siya ngayon. CJ, Hintayin ninyo ako. Sasama rin ako. nanay, si Stella at ako na ang bahala dito. Maghintay na lang kayo rito. Ingat kayo para sa amin. CJ, nanay, ibabalik namin si Zoe ng ligtas. Mabuti naman, maghihintay na lang ako rito. Kailangang nailigtas ninyo ang aking apo sa lahat ng paraan. Ito ay larawan ni Zoe. Sina Zoe at Riley ay magkamukha. Nag-alala ako baka. Ngunit kung hindi maaari. Ayos lang ako. Paano nangyari ito? Si Zoe ay eksaktong kopya ni Riley. Nanay. Riley. Riley. Darating ang nanay mo para iligtas ka. Zoe. Nanay. Tatay. Iligtas niyo ako. Nakakatakot. Zoe, lumayo ka. O papatayin ko siya ngayon na. Rita James, pakawalan mo ang anak ko. Sabihin mo lang ang gusto mo. Papayag ako sa kahit ano. Moore. Gusto kita. Ibibigay mo ba ang iyong sarili? Akala ko si Moore ay laging may seryosong mukha. Mukhang nakakaramdam ka rin ng takot. Tatay. Tatay. Iligtas niyo ako. Nakakatakot. Palayain mo ang anak. At bibigyan kita ng buong Moore Corporation. Moore. Akala mo ba'y tanga ako? Kung kukunin ko ang kumpanya mo, papapatayin mo lang ako mamaya. Heto ang mas magandang ideya. Hahayaan kitang pumili. Pumili ka ng tama at mabubuhay ang anak mo. Anong pagpipilian? Simple lang. Ang anak mo at ang asawa mo, isa lang ang mabubuhay. Patayin ko siya ngayon. O siya. Tatalon mula roon. Pumili ka na. Tatalon ako. Hayaan niyo lang ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Stella, Huwag. Huwag saktan si Mama. kalma ka lang. Hindi ako makakalma. Kung maililigtas siya, mamamatay ako. Huwag. Batang babae, nakikita mo ba? Hindi ka mahal ng tatay mo. Mas gugustuhin niyang mamatay ka. Tumahimik ka. Bitawan mo na ang anak ko. O papatayin kita. Patayin mo na ako. Matapos kitang talikuran, itinakwil ako ni Dad. Wala na akong natira. Patay na rin. Ngunit bago ako mamatay, isasama ko pababa ang mga mahal ni Moyon Pay. Zoe. Lola. Riley. Si Mommy ang nagligtas sa'yo. Riley. Iniligtas ka ni nanay. Bakit? Bakit mo pinoprotektahan si Stella at ang bastardo? Sa lahat ng taon, naging kasama mo ako at inalagaan ka. Bakit hindi ka pumapanig sa akin? Bakit? Rita, si Riley ito. Paano mo nasaktan si Riley? Ako si Riley. Magiging matalik tayong magkaibigan. Bakit kamukhang kamukha siya ni Riley? Riley. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan ko mukha mo. Riley.
Nanay, Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Ligtas din siya. Really? Sa wakas ay protektado ka na ni Nanay. All wrong. Nanay, miss na miss kita. Really? Nanay, sobrang nami-miss kita. Inay, humingi ng tulong, dalhin siya sa ospital. Bakit hindi siya nagigising? Ang pasyente ay nasa estado ng pseudocoma. Nakulong siya sa ilusyon na nilikha niya. Maliban kung pipiliin niyang gumising, walang makakagising sa kanya. Ano ang dapat nating gawin? Lola, gumising ka na, pakiusap. Owen, tingnan mo, siya ay umiiyak. Doktor, ano ang ibig sabihin nito? Sa medical na aspeto, may mga kaso na ganito. Kapag ang pinakamalalim na emosyonal, mga sugat ay naghilom sa pamamagitan ng pagharap, maaari siyang lumabas mula sa pagkagumon na ito. Ang pinakamalalim na sugat ay tungkol kay Riley. Zoe, patuloy mong tawagin si Lola. Sabihin mong nami-miss natin siya at inaasahan ang kanyang pagbabalik. Lola, naririnig mo ba ako? Nami-miss ka ng buong pamilya. Lola, naririnig mo ba ako? Miss na miss ka namin. Nasaan ako? Mama, Really? Really? Mama, salamat, Mama. Sa pagprotekta kay Rong ngayon. Really? Mahal kong anak. Patawad, anak ko. Hindi ka sinisisi ni Riley. Mama, ayaw makitang umiiyak ka ni Riley. Alaynan, hindi na iiyak si Mama, hindi na muli. Kung gayon, tiwasay na si Riley. Mama, pupunta si Riley sa isang napakagandang lugar. Nandoon naghihintay si tatay. Pangako, magiging masaya ka araw-araw. Really? Lola, gising ka na. Tatay, nanay, gising na si Lola. Nay, ayos ka lang ba? Hindi ko pa naramdaman na mas magaling pa ngayon. Owen. Nailigtas ko si Riley. Sabi niya, hindi niya ako sinisisi. Pinatawad niya ako. Sa wakas, makakauwi na ako sa inyo. Ay, Ginang, tingnan nyo agad, bumalik na sila. Nandito na si Great Grandma. Ang minamahal ni Great Grandma ay narito na rin. Uwi na kami, Lola. Si Stella, nandito na. Mabutit nandito ka. Arya, naghirap ka sa mga taon na ito. Nay, nagdulot ako ng labis na pag-aalala. Salamat kina Stella, naka-recover din ako. Ang pag-uwi dito. Sina Stella at Zoe ay biyaya sa pamilya Moore. Stella at Zeo ay biyaya sa aming Moore family. Oh, huwag kayong magkwentuhan sa lamig. Pasok kay Tara na. Mahal, Tara na. Daddy, gutom na ako. Tamang-tama ang dating. May family reunion tayo ngayon. Gumawa tayo ng dumplings. Bigyan ng day off ang staff. Kami na ang bahala. Yehey, mukhang masaya. Lola, gusto ko ring tumulong. Syempre, mahal na Kay bilis ng panahon. Bukas ay kaarawan namin ni Owen. Owen, nanay, ang tagal na. Mula nang magkasama tayong magdiwang. Tara, magdiwang tayo bukas. CJ, Lola, ano ang gusto mo para sa regalo mo sa kaarawan? Bibigyan ka ni Zoe. Basta galing sa aking mahal. Lola, mamahalin ko ang lahat.
Stella. Salamat.